Itong si Public Works Secretary o ang mismong kabuuan ng kanilang ahensya ay may pag-amin ukol nga doon sa mga ghost flood control projects sa Bulacan at nagisa ng husto itong mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Alamin natin ang mga update mula dyan sa Senado. Nariyan si Bombo J. Galvez. Inamin ni Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan na mayroong mga ghost projects sa ilang distrito sa Bulacan. Sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, dinikdik ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada si Bunoan dahil tila mayroong ghost projects sa Kalumpit, Malolos at Tagonoy. Ang kontratista ng mga ghost flood control projects sa Bulacan ay ang Wawa Builders, isa sa 15 kontratistang binanggit ni Pangulong Marcos na nakakuha ng karamihan sa mga flood control contracts ng gobyerno. Sa Bulacan lamang, 85 proyekto ang Wawa Builders na nagkakalaga ng 5 billion pesos at kabuang 9 billion pesos naman sa buong bansa. Tiniyak naman ni Bunoan na mananagot ang lahat ng sangkot sa anomalya kung mapatunayan ang mga ghost flood control projects. Samantala, pinasasapinan na rin ni Estrada ang may-ari ng Wawa Builders na si Mark Alan Arevalo para sa masusing investigasyon ng komite. My office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But Who is the owner of Wawaw Builders? Mark Alan Arevalo. All right. I think the committee already will issue a subpoena. All right. So, sa aking palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Para hindi malata na ghost. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place, they would not have delivered the time actually to do anything at this point in time. Ginisa naman ni Senador Rodante Marcoleta ang Department of Public Works and Highways dahil sa umani kakulangan ng koordinasyon sa River Basin Control Office, isang ahensya ng gobyerno na mayroong mandato na pag-isahin at i-integrate ang mga flood control projects sa bansa. Nabahala si Marcoleta dahil tila hindi kasama ang River Basin Control Office sa kabuong proseso ng paggawa ng flood control projects ng gobyerno. Gate nito, kahit nabanggitin ng ahensya ang isandang river basin, wala itong silbi hanggat hindi ito integrated sa isa't isa. Dagdag pa niya, ang River Basin Control Office ay may mandato na i-integrate at i-harmonize ang iba't ibang programa at resources ng gobyerno para sa ligtas at malinis na supply ng tubig at epektibong pamamahala ng flood control sa buong bansa. Umamin naman si Bunoan na wala ngang koordinasyon sa pagitan ng kanilang tanggapan at ng River Basin Control Office. Isaan niya itong hamon sa ahensya na kailangan nilang harapin. Lalong sumama ang loob ng senador na binigyan din na sa ganitong setup, walang mangyayari sa programa ng gobyerno kung walang koordinasyon para sa flood control. Para kay Marcoleta, tila ito ang missing link sa buang equation. Kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na na-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I'm not about to ask you about the challenges. We have. Yeah, the coordination actually. We have challenges. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J. Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.